Guys, oo. Good morning. O, kain tayo, oh. Oh. In-order ito ng anak ko doon sa Jollibee. Ito lang. Yan. Kain tayo, guys. Oh. Kanina pa kasi ako nagugutom, eh. Sabi ko, ano lang makakain natin. Kagabi kasi, kinain ko lang. Nagluto ako ng quaker. Nagutom na ako. Ilang ihip lang, ubos na kaagad yung nakain ko. Mamaya, magla-live na po ako. Ito lang, pagkain ko. Ano mas maganda sa panahon mo kabataan o panahon ngayon? Nung panahon kabataan ko, talagang Magaan ba yung buhay nun? boring na boring kasi sobrang hirap ng buhay namin. Nagising kasi ako ng bagong tapos ng gera ng Hapon. Pag walang gilingan ng palay noon, nagbabayo kami ng palay sa sa Lusong. Ang hirap-hirap talaga ng buhay. Magbabayo muna kami bago gagawin namin bigas yun. Sasasaing pa. Tapos isasaing, siyempre. Nung mga 1960s na, yun, nagkaroon na ng galingan ng palay. May bigas na. Pagkatapos talaga ng gera, taas na buhay ka, mahirap talaga eh. Taon yun bago makarecover ang bansa eh, no? Hirap na hirap talaga ang mga tao. Ang mga magulang ko, kawawa. Nagbabayo pa kami ng palay para kami makasaing. Nakaranas po ako magbayo ng palay sa Lusong, yung ganun. Tapos, isisigan mo yung tatahipan mo, tapos isisigan mo para mag-separate yung bigas doon sa sa palay. Ganun ang ganun araw-araw ang buhay namin. Nagisnaan ko yun. Walang gilingan ng palay. Kaya sabihin natin yung may gera, talagang napakahirap. Dahil tapos ang gera, hirap pa rin ang buhay ng tao. Gutom talaga. Mga magulang ko, nakaranas sila ng katakot-takot na hirap sa buhay. Biruin mo, ipinanganak ako 1943. Kasalukuyang nagtatago sila sa lati, sa mga bukid. Mga anak ako ng nanay ko. Wala namang kwan, kundi hilot-hilot lang. Walang ospital. Oo, walang ospital. Hilot-hilot lang. Malaking hirap ng dinanas ng mga magulang ko, nakakayak eh. Lalo na yung nanay ko. Hindi madali. Yung gera na sinasabi nilang yan, hindi napakadali. Kahit kasi naranasan ko ang hirap ng buhay. Pagkatapos ng gera, nagkaisip ako maging pagkain. Bago kami makakain, katakot-takot na magbayo ka pa ng palay para maging bigas.
palang isa sa akin. Yung mga magulang ko naman, tatay ko naman, nagtatanim ng palay, nag-aararo. Tapos pagka oras nung araw, isang bisis lang mag-ani sa isang tahon ng palay. Ay pagka summer na, papalitan nila yung yung taniman ng mais. Ako, ang sarap naman kumain ng mais. Maskin dyan lang, nag-anim ng apoy, mag-iihaw ng mais. Tapos, mais ang kinakain namin. Paggiling yung mais. Kami may gilingan kami ng mais, ganyan, no? Bato na umiikot. Nung araw, mas gusto ko pa kainin yung mais, yung hindi pa magulang. Linagang mais. Inihaw na mais. Ay sa gagawing bigas. Hindi ako gaano kumakain. Ginagawang bigas yung mais. Kahirap ng buhay. Napakahirap. Pagkatapos ng gera, naku, hindi ganon kadali ang buhay. Ngayon nga, pag may gera, takot na takot ako . Kasi, kagaya ngayon, may gera sa ibang bansa. Nagmamahal yung mga gasolina, mga crudo, lahat. Pati mga bilihin, mahal din . Kaming mga mahihirap, hindi na namin kayang bumili ng mga tulad ng isda, gulay, mahal na ngayon, mahal na. Napakamamahal ng mga bilihin. Pagka may gera sa isang lugar. Ganun po yun. Sige po. Alam ka na. Maraming salamat sa inyo, guys. God bless to all. Sana nga lang magiging tahimik na ang mundo natin. Ipanalangin natin sa mahal na Panginoon na huwag na magkagera. Para na sa ganun gumanda ang buhay natin. Pag may gera, mahirap. Kawawa tayo. Tayong mga mamamayan. Kawawa. Maraming salamat, guys. At subscribe nyo lang ko sa YouTube. Maraming salamat.